Kaugnay sa payag ng DOH na dapat mag-issue ng resibo ang mga doktor, makakausap natin si Philippine Medical Association President Dr. Leo Olarte. Dr. Olarte, magandang tanghali. Si PR Kang Health po ito. Magandang tanghali, Tia, at saka sa lahat ng tagapakilig sa station. Live din po tayo sa GMA News TV, Dr. Olarte. Tanungin ko lang po, Doc, kung kayo po, napanood nyo na po ba itong commercial ng BIR? Yes, napanood ko. Ano hong reaksyon nyo? Kasi sabi po ng BIR, wala raw silang balak na bawiin ang ad na ito. Yes. Ayun lang, talagang hindi kami natuwa sa ad na yan because ito lang ang bansa na naglalagay ng shame campaign para sa mga nagbabayad ng kanilang buwis na tama, no? Konti lang ang hindi nakapagbayad, hindi nakapag-issue ng resibo, pero ang epekto ng shame campaign nila is for everyone. Especially in the medical profession. Although previously, Doc, sinabi na rin po ng BIR na talagang hindi naman po nila nilalahat ang mga doktor dahil meron din naman po talagang nagbabayad ng tamang buwis. Ang gusto lang daw talaga nilang targetin, yung mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Yung DOH, sinabi po na dapat daw mag-issue ng resibo ang mga doktor. Pero hindi po ba patakaran naman talaga ito ngayon? Yes, patakaran talaga naman nag-i-issue ng buwis sa mga doktor except lang kung yung mga pasyente hindi nagbabayad o nagbabayad ng gulay, isda, bigas, or sila insured ng insurance ng katulad ng PhilHealth. Ang resibo ibibigay sa PhilHealth or insured sila sa ibang private insurance company, yung resibo binibigay doon sa insurance company. Pero syempre, kapag diretso kang babayad sa clinic, dapat mag-i-issue talaga yung doktor ng resibo. Hindi ho pwede yung tatanungin mo yung pasyente kung gusto mo ba ng resibo or hindi. Di po ba, Doc? Meron ding ibang mga pasyente na ayaw tumanggap ng resibo. Pero talagang kami, nagbibigay talaga kami ng resibo. Yun ang aming abiso sa aming mga kasapi na dapat magbigay talaga ng resibo. Linawin ko lang, Doc, sabi niyo po may mga pasyente na ayaw kumuha ng resibo? Yes, meron mga pasyente na hindi naman humihingi ng resibo. Bibigyan mo ng resibo. Sabi nila, wag na lang doktor, konting halaga lang naman itong iyong professional fee. Halimbawa, consultation fee lang, 200 pesos o 100 pesos. Ayaw na lang tumanggap ng resibo. But hindi yan escape, no? Or excuse. We always issue a receipt. So sa hanay po ninyo, Doc, sa PMA, ano ho yung mga pwede po ninyong gawin para tiyakin na talagang maging standard na yung pag-issue ng resibo whether or not hihingin ng pasyente? Well, we are always reminding our members to issue a receipt. Standard operating procedure namin yan. In our conventions, seminar, we always remind them to issue a receipt. So, to the patients. Meron ho kayong mga regular seminars or mga memorandum na ini-issue bilang paalala po, Doc? Yes, meron kaming mga regular seminar. In fact, itong BIR, palagi namin kasama yan sa mga regional seminar namin. Nag-lecture sila. At alam naman nila nagbibigay kami ng resibo. Konti lang ang hindi nakapagbigay, 1, 2, 3% lang. But yung ad kasi na yan, ang impression kasi yan is sweeping. It attacks the whole medical profession. Dahil po ba sa paglabas ng ad na ito, Doc, yung PMA po ba, balak pong humiling ng, I don't know, an audience maybe with the BIR to discuss this matter further? Well, meron kaming mga kaibigan na sumisikap na makipag-usap or to convince the BIR na palitan yung ad na yan, gawin na lang positive information drive, no? Mas maganda ang epekto and it is more encouraging to the doctors to pay their taxes. It has a better effect. Itong epekto nitong negative ad nila, hindi magandang resulta niyan. Baka palpak ang labas niyan. Alright, Doc. Maraming salamat po sa inyo. Si Dr. Leo Olarte, ang presidente ng Philippine Medical Association. At gaya po ng nabanggit namin po kanina, nauna pong sinabi ng Bureau of Internal Revenue na wala silang masamang intensyon sa paglabas ng commercial advertisement na ito. Thank you, Tia. Thank you, Doc.